Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 4, Week 5, Pag-unawa at pagsusuri ng tekstong naratibo. Para sa unang araw, hahatiin ang klase sa dalawang grupo at bawat miyembro ay may bilang. Kung ang iyong bilang ay 2, ang iyong magiging kalaban o katunggali sa kabilang grupo ay may bilang din na 2. Magbibigay ako ng tanong at pagkatapos ay tatawag ako ng numero. Kapag natawag ang inyong numero, pumalakpak ng 1 beses. Kung sino ang unang pumalakpak, ang siyang magkakaroon ng pagkakataong sumagot. Kung tama ang iyong sagot, makakakuha ng puntos ang inyong grupo. Kung mali ang miyembro mula sa kabilang grupo na may parehong numero ang magkakaroon ng pagkakataong sumagot. Bibigyan kayo ng 3 segundo upang sagutin ang tanong. Ang grupo na makakakuha ng mas maraming tamang sagot ang mananalo. Sabihin ng salitang aking tinutukoy. Ito ay kwento na ang mga tauhan ay mga hayop. Pabula. Siya ay tauhan sa isang kwento. Siya ay laging nag-iimbak ng pagkain bilang paghahanda sa taglamig o tag-ulan. Langgam. Ito ay isang kwento na nagsasalaysay ng pinagmulan ng isang bagay o puok. Alamat. Siya ay isang tauhan sa isang alamat. Siya ay isang batang hindi ginagamit ang kanyang mga mata sa paghahanap ng bagay sa kanyang paligid. Pinang. Ito ay isang uri ng teksto na karaniwang ang huling salita ay magkasing tunog. Tula. Ginawa niyang tulay ang kanyang mga binti upang makatawid ang mga tao patungo sa kabilang isla. Higante. Ito ay tumutukoy sa mahalagang leksyon o mensaheng nais iparating ng kwento sa mambabasa o tagapakinig. Aral. Anong uri ng kwento ang bakit kayumanggi ang kulay ng balat ng mga Pilipino? Alamat. Ito ang inilagay ng uhaw na uwak sa pitsel upang tumaas ang tubig na nakalagay dito. Bato. Sa araw na ito ay ating kikilalanin ang konotasyong kahulugan ng mga salita. Unawain ang kwentong ating pagkikinggan gamit ang mga pangunawang kakayahan. Gagawan ng buo ang tekstong naratibo at babasahin ng mga pangungusap ng may tatas, may damdamin at tamang bilis. Ano ang ibig sabihin ng kwentong bayan? Ibahagi mo sa iyong katabi ang iyong ideya tungkol dito. Ang mga kwentong bayan ay mga kwento naging kilala sa mga taong bayan. Ang mga kwentong bayan ay nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon at nagkakaroon ng iba't ibang bersyon. Ang mga ito ay gawa-gawa lamang o hindi nangyayari sa totoong buhay. Hindi man totoong nangyari ang mga kwentong bayan, ay may mga aral itong naituturo. Ang mga kwento tungkol sa tao, hayop o pabula ay mga uri ng kwentong bayan. Maraming uri ng kwentong bayan, kabilang dito ang mga kwento ng tao, kwento ng hayop o pabula, at kwento ng kababalaghan. Nakalilipad ng mataas ang mga gansa. Gansa, uri ng ibong, kahawig ng bibe, ngunit mas malaki at may mahabang leeg. Makagagamit si Sita ng cellphone sa isang kondisyon. Kailangang tapusin niya muna ang lahat ng kanyang takdang aralin. Kondisyon, kasundo ang kailangang matupad bilang batayan ng 1 kilos o gawain. Ano ang mahigpit na paalala sa inyo ng inyong mga magulang? Ano ang mangyayari kung hindi nyo ito nasusunod? Sa araw na ito ay makikinig kayo sa isang kwento
tungkol sa madaldal na pagong at ang mahigpit na paalala sa kanya. Alamin nyo kung ano ang mahigpit na paalala sa kanya. Alamin nyo rin kung ano ang nangyari sa kanya sa kwento. Ang madaldal na pagong. Noong unang panahon, may isang pagong na napakaingay at madaldal. Siya si Pagong Daldal. Kahit sino ang kanyang makausap, hindi siya tumitigil sa pagsasalita. Isang araw, nakilala niya ang dalawang gansa, si Abuhing Gansa at si Puting Gansa, na naghahanap ng tubig dahil tag-init. Sinabi ng dalawang gansa na nabalitaan nilang may lawas sa likod ng malaking bundok kung saan may tubig. Isama naman niyo ako sa lawa, pakiusap ni Pagong Daldal. Paano ka namin maisasama? Wala ka namang pakpak at hindi ka makakalipad. Wika ni Abuhing Gansa. Oo nga pala, ang malungkot na sagot ni Pagong Daldal. Sige, ipinapangako ko hinding-hindi ako magsasalita, masiglang sabi ni Pagong Daldal. Ganito ang gagawin natin, sabi ni Puting Gansa. Kakagatin mo ang gitnang bahagi ng patpat na ito. Kakagatin naman namin ni Abuhing Gansa ang magkabilang dulo nito at saka tayo lilipad. Tandaan mo, wag na wag kang magsasalita. Sige, ipinapangako ko, hinding-hindi ako magsasalita, masiglang sabi ni Pagong Daldal. Hindi ako magsasalita, ipinapangako ko. Muling pangako ni Pagong Daldal. Tayo na, kagatin mo na ang patpat, kaibigang Pagong, sabi ni Puting Gansa. Dali-daling kinagat ni Pagong Daldal ang gitnang bahagi ng patpat. Kinagat ni Abuhing Gansa ang isang dulo ng patpat at kinagat naman ni Puting Gansa ang kabilang dulo nito at sila'y lumipad na. Tuwang-tuwa si Pagong Daldal sa kanyang karanasan. Para siyang nakaakyat sa langit. Sobrang saya niya. Hindi pa man nakakalayo ay narinig ni Pagong Daldal ang mga hiyawan ng mga hayop sa lupa. Tuwang-tuwa ang lahat sa kanilang nakikita. Isang pagong na lumilipad kasama ang mga gansa. Tingnan niyo si Pagong Daldal, lumilipad siya, sigaw ng mga hayop. Gustong-gusto ni Pagong Daldal na sabihin na siya ay may ideya ng lahat ng ito, kung kaya't binuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita. Hindi pa man nasasabi ang unang salita ay mabilis siyang bumagsak sa lupa. Kaawang-awang Pagong, nawika na lamang ni Puting Gansa at ni Abuhing Gansa. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan ay Pagong Daldal, Abuhing Gansa at Puting Gansa. Paano nakilala ni Pagong Daldal sina Abuhing Gansa at Puting Gansa? Nakilala niya sila nang magkasalubong sila habang naghahanap ng tubig ang mga gansa. Bakit gustong sumama ni Pagong Daldal sa lawa? Gusto niyang sumama dahil may tubig doon at tag-init na. Ano ang naisip na paraan ni Puting Gansa upang mailipad si Pagong Daldal? Naisip niyang kumagat si Pagong Daldal sa gitna ng patpat habang lilipad ang mga gansa. Ano ang kondisyong mahigpit na ipinaalala ng mga gansa kay Pagong Daldal? Ang kondisyon ay huwag siyang magsasalita habang sila ay lumilipad. Sinunod ba ito ni Pagong Daldal? Hindi, dahil nagsalita siya. Ano ang nangyari kay Pagong Daldal sa kwento? Nahulog siya sa lupa matapos siyang magsalita. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit hindi napigilan ni Pagong Daldal ang pagsasalita? Dahil siya ay madaldal at gusto niyang ipagyabang ang nangyayari. Ano ang katangian na ipinakita ni Pagong Daldal sa kwento? Siya ay madaldal at mayabang. Ano ang katangian ang ipinakita ni Abuhing Gansa at Puting Gansa? Sila ay matalino, matulungin at maingat. Sino ang nagsasalaysay sa kwento? Ang nagsasalaysay ay isang ikatlong panauhan.
Kung ikaw ang nagsulat ng kwento, ano ang posibleng wakas nito? Natutong maging tahimik at sumunod si Pagong daldal sa mga payo ng iba. Ano ang aral na maaaring makuha mula sa kwento? Paano mo ito magagamit sa iyong buhay? Ang aral ay makinig at sumunod sa payo ng iba. Magagamit ko ito sa pagiging maingat sa pagsasalita at pagsunod sa tamang payo. Bibigyan ng bawat pangkat ng kopya ng story map. Punan nyo ito ng mga hinihinging detalye tungkol sa kwento. Pagkatapos, gumawa kayo ng buod ng kwento gamit ang story map at isulat ang buod sa Manila paper. Pagtukoy sa nagsasalaysay ng kwento. Sa nakalipas na mga aralin ay inyong napag-aralan na may 3 panauhan sa pagsasalaysay ng kwento. Ano-ano ang 3 panauhan sa pagsasalaysay ng kwento? Ang kwento ay isinasalaysay gamit ang 3 perspektibo o pananaw. Perspektibo. Ang perspektibo ay paraan ng pagtingin sa isang bagay o pangyayari. Ang perspektibo sa isang kwento ang nagtatakda kung sino ang nagkukwento at ang kaugnayan ng tagapagsalaysay sa mga tauhan ng kwento. Ang 3 perspektibo ng nagsasalaysay ay tumutukoy sa mga paraan kung paano inilalahad ng isang tagapagsalaysay ang kwento mula sa iba't ibang pananaw. 3 perspektibo. Sa unang panauhan, ang tagapagsalaysay ay isang tauhan sa kwento at gumagamit ng mga salitang ako, ko, at akin. Halimbawa, habang ako ay nag-iimbak ng pagkain, ay narinig ko si kaibigang Tipaklong masayang umaawit sa bukid. Ikalawang panauhan. Ang ikalawang panauhang pagsasalaysay ay bihirang ginagamit sa pagkukwento. Ang mga aksyon ay ginagabayan ng isang tauhang itinatalaga sa mambabasa na tinutukoy bilang ikaw. Sa ganitong uri ng pagsasalaysay, ang mambabasa ay nagiging bahagi ng kwento bilang tauhan. Sa pagsasalaysay ng kwento, ang salitang ikaw, mo, o ka ang ginagamit. Halimbawa, pumasok ka na maaga sa paaralan at laking gulat mo nang biglang umawit ng happy birthday ang iyong mga kamag-aral. Sa ikatlong panauhan, ang tagapagsalaysay ay hindi bahagi ng kwento. Ginagamitan ito ng mga salitang siya, nila, o pangalan ng tauhan. Ito ang madalas na gamitin sa pagsasalaysay ng kwento. Halimbawa, inutusan si Pinang ng kanyang ina maghanda na ng kanilang kakainin. Maya-maya pa ay bumalik si Pinang sa silid at itinanong kung nasaan ang kanilang sandok. Pagkatapos ng pagbabalik-aral, tukuyin kung sino ang nagsasalaysay sa kwentong Ang Madaldal na Pagong. Ipaliwanag kung bakit iyon ang inyong sagot. Konotasyon ng salita. Tubig. Ano ang ibig sabihin ng salitang tubig? Ang tubig ay likidong bumubuhos o bumabagsak mula sa ulap bilang ulan, bumubuo ng mga ilog, lawa at dagat, at mahalagang bahagi ng lahat ng bagay na may buhay. Ang kahulugang ito ng tubig ay tinatawag na denotasyon. Ang denotasyon ay ang tiyak o literal na kahulugan ng salita o parirala. Ang kahulugang ito ng tubig ay tinatawag na denotasyon. Ang denotasyon ay ang tiyak o literal na kahulugan ng salita o parirala. Ang tubig ay buhay. Ang kahulugan bang ito ng salitang tubig ay maituturing na denotasyon? Konotasyon. Ang buhay ay karagdagang kahulugan ng salitang tubig bukod sa tiyak o literal na kahulugan nito. Ang karagdagang kahulugan bukod sa tiyak o literal na kahulugan ng salita o parirala ay tinatawag na konotasyon. Bakit idinagdag sa literal na kahulugan ng tubig ang salitang buhay? Magbigay ng iba pang konotasyon ng salitang tubig. Pagong.
Denotasyon, uri ng hayop na kabilang sa isang uri ng mga reptilyang naninirahan sa lupa, sariwang tubig at dagat. Mayroon itong matigas at makapal na talukab na bumabalot sa katawan. Konotasyon. Sumasagisag sa kabagalan, pagiging maingat o katamaran. Bahay. Denotasyon. Kubo, gusali o katulad na ginagamit na tirahan ng isa o ilang mag-anak. Ang konotasyon naman nito ay sumasagisag sa pamilya, pagmamahalan, seguridad at tahanan. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tamang ayos, isulat ang bilang 1 hanggang 6 sapat lang. Napadpad sa lugar ni Pagong Daldal ang magkapatid na gansa dahil sa paghahanap ng tubig. Naawa na lamang ang magkapatid na gansa sa madaldal na pagong. Nakiusap ang madaldal na pagong na isama siya sa lawa. Naghiyawan sa tuwa ang mga hayop nang makita nila si Pagong Daldal na inililipad kasama ng 2 gansa. Sinabihan ni Puting Gansa na wag magsalita si Pagong Daldal habang sila ay lumilipad. Hindi pa man nasasabi ni Pagong Daldal ang unang salita ay mabilis siyang bumagsak sa lupa. Narito ang mga tamang kasagutan. Tukuyin ang nararamdaman ng tauhan batay sa kanilang sinabi. Bilugan ng titik ng tamang sagot. Yippee! Para akong nasa langit, masarap pala ang lumipad, ang sabi ni Pagong Daldal. Nag-alala, natatakot, masaya, nalilito. Masaya. Wag na wag kang magsasalita habang tayo ay lumilipad. Ang mahigpit na paalala ni Puting Gansa kay Pagong Daldal. Naaawa, nag-aalala, nagsisisi, natatakot. Nag-aalala. Tingnan niyo si Pagong Daldal, lumilipad siya, ang hiyaw ng mga hayop. Naiinggit, natutuwa, nag-aalala, nalulungkot. Natutuwa. Bilugan ng titik ng konotasyon ng bawat salita. Araw, pag-asa, pinakasentrong bituin ng solar system. Pag-asa. Ulan, tubig na namumuo mula sa ulap at bumubuhos o bumabagsak ng pabutil-butil sa lupa. Biyaya. Biyaya. Tag-init, panahong maaraw, karaniwang sa buwan ng Pebrero hanggang Mayo, bakasyon. Bakasyon. Mansanas, uri ng prutas na karaniwang bilog at kulay pula, kumakatawan sa malusog na pamumuhay. Kumakatawan sa malusog na pamumuhay. Puso, kumakatawan sa pag-ibig, pagmamahal, bahagi ng katawan na nagpapadaloy ng dugo. A. Kumakatawan sa pag-ibig, pagmamahal. Tukuyin kung sino ang nagsasalaysay sa kwentong ang madaldal na pagong. Ipaliwanag kung bakit iyon ang inyong sagot. Ang pagsunod sa mga paalala ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa ating paligid. Gumawa ng isang paalala upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Siguraduhing malinaw, maikli at madaling maunawaan ang mensahe upang mas maging epektibo ito sa pagpaparating ng mahalagang impormasyon, maging malikhain sa paggawa ng inyong slogan. Halimbawa, paghuhugas ng kamay ay ugaliin, sakit ay iwasan natin. Lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay tama, ayon sa kwento. Maulang panahon nang magkakilala sina Pagong Daldal at ang 2 magkapatid na gansa. Nais ni Pagong Daldal na sumama, salaw upang mamasyal. Nakalilipad si Pagong Daldal dahil siya ay may pakpak. Si Puting Gansa ang nakaisip ng paraan kung paano maisasama si Pagong Daldal sa lawa.
Naghiyawan sa tuwa ang mga tao nang makita nila si Pagong Daldal sa himpapawid. Nais ipagyabang ni Pagong Daldal na kanyang ideya ang paraan upang mailipad siya ng 2 gansa. Nahulog sa lawa si Pagong Daldal at siya ay nalunod. Tinupad ni Pagong ang kondisyong ibinigay sa kanya ni Puting Gansa. Bumagsak sa lupa si Pagong Daldal dahil nakabitiw siya sa pagkakakapit sa patpat. Naawa na lamang ang 2 gansa sa madaldal na pagong dahil sa sinapit nito. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa 2 araw, wastong paggamit ng mga salita at pangungusap. Ano ang mahalagang paalala ang iyong narinig mula sa iyong magulang bago ka pumasok sa paaralan ngayong araw? Ano ang dapat mong gawin ukol sa paalalang iyon? Bakit? Naglipana, nagkalat, laganap, matatagpuan kung saan-saan. Magmasid, mag-obserba. Ano-anong mga sakit ang iyong naiisip kapag naririnig o nababasa nyo ang salitang tag-ulan? Ano-ano ang mga sakit na dapat iwasan sa panahon ng tag-ulan? Pagmasdan ang poster. Iwasan ang wild. Naglipanan na naman ang iba't ibang karamdaman ngayong panahon ng tag-ulan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Ayon sa mga eksperto, ang waterborne diseases ay mga sakit na dulot ng bakterya, virus o parasito na kumakalat sa pamamagitan ng kontaminadong tubig. Ang influenza-like illness o ILI ay isang grupo ng mga sakit na may sintomas na kahalintulad ng trangkaso tulad ng lagnat, ubo at sakit ng katawan. Hindi tulad ng flu, ang ILI ay maaaring dulot ng iba't ibang uri ng virus, hindi lamang influenza virus o kaya ay impeksyon dulot ng bakterya. Leptospirosis ay isang sakit na dulot ng bakterya na tinatawag na Leptospira. Nakukuha ito mula sa kontaminadong tubig o lupa, dulot ng dumi ng hayop, tulad ng daga. Delikadong lumusong sa baha, lalo na kung may sugat sa balat. Dengue. Ang dengue ay isang sakit na dulot ng dengue virus at kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes. Ano ang mensahe ng poster? Ang mensahe ng poster ay mag-ingat sa mga sakit lalo na tuwing tag-ulan. Ano ang ibig sabihin ng acronym na WILD? W. Waterborne diseases. I. Influenza-like illness. L. Leptospirosis. D. Dengue. Anong salita sa teksto ang kasing kahulugan ng nadumihan? Ang salita ay kontaminado. Anong sakit ang nakukuha sa madumi o kontaminadong tubig? Waterborne diseases at leptospirosis. Bakit laganap ang mga sakit na ito tuwing tag-ulan? Dahil may baha, maruming tubig at dumarami ang lamok. Anong ahensya ng pamahalaan ang pinagmulan ng mga impormasyong ito? Department of Health o DOH. Ano ang paalala ng DOH upang maiwasan ang mga sakit na ito? Maglinis ng paligid, umiwas sa baha, uminom ng malinis na tubig at magpatingin sa doktor kapag may sintomas. Bakit mahalagang sundin ang mga paalala ng DOH? Mahalaga ito upang maiwasan ang sakit at mapanatiling ligtas ang kalusugan. Pang-ukol. Punan ang patlang ng tamang salita o parirala. Patlang DOH laganap ang mga iba't ibang sakit tuwing tag-ulan. Patlang ulat, marami ang nagkakasakit ng dengue tuwing tag-ulan. Ayon sa, batay sa. Ano ang mga salita o parirala ang ayon sa at batay sa? Ang pang-ukol ay mga kataga o salita o parirala na nagsasaad ng kaugnayan ng pangalan sa iba, pangbahagi ng pangungusap.
Talaan ng pang-ukol. Sa, batay sa. Ayon kay, ki, na, sa. Punan ang mga patlang ng tamang pang-ukol upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. Ang kwentong Ang Madaldal na Pagong ay patlang kahalagahan ng pagsunod sa paalala o bilin. May lawas sa likod ng bundok, patlang, 2 gansa. Nais makarating ni Pagong daldal, patlang, lawa. Patlang, abuhing gansa, hindi nila sinama si Pagong daldal sapagkat wala naman itong mga pakpak. Bumagsak sa lupa si Pagong daldal, hindi niya pagsunod sa mahigpit na paalala ng 2 gansa. Isulat ang paksang pangungusap. Sumulat ng 2 o higit pang pangungusap na magbibigay detalye sa paksang pangungusap. Isulat ang huling pangungusap upang bigyan diin ang pangunahing ideya ng talata. Ang ating paksa ay ang iba't ibang uring, sakit, dala ng tag-ulan. Tanong, magbigay ng angkop na paksang pangungusap batay sa ibinigay na paksa. Inaasahang sagot. May iba't ibang uri ng sakit ang dala ng tag-ulan. Magbigay ng kaunting impormasyon tungkol sa bawat isa. Waterborne diseases, mga sakit dulot ng marumi o kontaminadong tubig. Influenza, like illness o ILI, isang grupo ng mga sakit na may sintomas na kahalintulad ng trangkaso. Leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya na tinatawag na Leptospira. Nakukuha ito mula sa kontaminadong tubig o lupa, dulot ng dumi ng hayop. Dengue, isang sakit na dulot ng dengue virus at kumakalat sa pamamagitan ng kagat ng lamok na Aedes. Maaari bang maiwasan ang mga sakit na ito? Ano ang dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na ito? Maaaring maiwasan pagsunod sa paalala ng DOH. Gamit ang mga ideyang ibinigay nyo, bumuo tayo ng isang talata. Gagamit tayo ng tambalang salita at pang-ukol sa ating talata. Una, ano ang magiging paksang pangungusap ng ating talata? Ikalawa, ano ang 2 suportang pangungusap na maaari nating isulat upang suportahan ang paksang pangungusap? Ikatlo, ano ang panghuling pangungusap na maaari nating gamitin? Ngayon, basahin natin ng buo ang talatang nabuo. Sumulat ng maiksing talata tungkol sa sumusunod na paksa, gumamit ng tambalang pangungusap. Mga dapat gawin upang maging ligtas sa pagpasok sa paaralan. Sumulat ng maiksing talata tungkol sa sumusunod na paksa, gumamit ng tambalang pangungusap. Paksa, mga dapat gawin kung may sunog. Para sa ikatlong araw, pag-unawa at pagsusuri ng tekstong naratibo at konotasyon. Ibahagi nyo sa inyong pangkat ang inyong ginawang slogan tungkol sa pagpapaalala ng mga nararapat gawin upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa ating paligid. Ipaliwanag kung bakit ito ay nararapat sundin o gawin. Ang mga salita ay maaaring magkaroon ng karagdagang kahulugan bukod sa literal na kahulugan nito. Ito ay tinatawag na konotasyon. Ulan, biyaya. Masaya ang mga magsasaka sa pagbuhos ng ulan matapos ang matagal na tagtuyot. Bakit biyaya ang ipinakahulugan sa salitang ulan? Ulan, balakid sa kuna. Ang ulan ay isang balakid sa pagsasaayos ng mga daan. Bakit balakid ang ipinakahulugan sa ulan? Ano ang kahulugan ng mga sumusunod na salita? Gamitin ang bawat isa sa sariling pangungusap. Gansa, kondisyon. Bibigyan kayo ng kopya ng kwentong Ang Madaldal na Pagong. Makinig habang binabasa ito ng may tatas bilang huwaran. Pagkatapos, papangkatin ng inyong klase. Sa inyong pangkat, magtalaga ng isang miyembro na magbabasa ng bahagi ng kwento. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento?
Ano ang mga katangian na ipinakita ng mga tauhan sa kwento? Pagong daldal, puting gansa, abuhing gansa. Ano ang suliraning kinaharap ng mga tauhan sa kwento? Isulat ang mga sagot sa unang column. Paano ito nasolusyonan? Isulat ang mga sagot sa ikalawang column. Kung ikaw ang naatasang lumutas ng kanilang mga suliranin, ano ang irerekomenda o imumungkahi mong solusyon? Isulat ang sagot sa ikatlong column, ipaliwanag ang inyong sagot. Piliin ang angkop na konotasyon ng salitang may salangguhit. Isulat ang titik ng iyong sagot, sapat lang. Mahalaga, maawain. Tagumpay, proteksyon. May malalim na pag-unawa. Si Clara ay may puso sa mga napabayaang aso at pusa. Si Emilio Jacinto ang utak ng katipunan. Siya ang naging pinakamalapit na tagapayo ni Andres Bonifacio. Ayon sa mga mamimili, ang patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin ay isang krus na matagal na nilang pasan. Ang oras ay ginto, kaya't dapat itong gamitin ng wasto. Ang mga bundok ang nagligtas sa atin upang hindi tayo masalanta ng malakas na bagyo. Isulat ang buod ng kwento sa 7 hanggang 10 pangungusap. Para sa ika-4 na araw, wastong paggamit ng high-frequency words. Pumili ng isang slogan ng isang paalala na ginawa ng inyong kamag-aral. Ipaliwanag kung bakit mahalagang iyon ay sundin o gawin. Isulat ang 1 hanggang 10 sa inyong kwaderno. Magsasabi ako ng isang salita mula sa listahan. Hahanapin niyo ang salita at isusulat niyo sa inyong kwaderno ang titik ng salitang ito. Halimbawa, bagyo. Ano ang titik? Ang unang salitang aking sasabihin ay bagyo. Ano ang titik na inyong isusulat sa inyong kwaderno? Ang bagyo ay titik F. Karamdaman, trangkaso, sintomas, tag-ulan, tag-init, bagyo, tagtuyot, panahon, nakahahawa, nagagamot, leptospirosis, dengue, masustansya. Puna ng patlang ng tamang pang-ukol. Mang Tomas, malakas daw ang paparating na bagyo. Aling Celia, oo nga, sabi sa balita ito ay maaaring isa sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon. Mang Tolome, kailangang masabihan natin ang ating mga nasasakupan na maghanda na. Mang Tomas, magpapatawag ako ng pagpupulong upang mapag-usapan kung ano ang paghahanda ng ating gagawin sa parating na bagyo. Magandang umaga! Nakalabas na ng bansa ang bagyong si Esther. Ayon sa Pag-asa, inaasahang maging maaliwalas na ang panahon simula mamayang hapon. Ayon sa ulat, maliit lamang ang bilang ng mga taong naaapektuhan ng bagyo. Samantala, hindi pa rin maaaring makabalik sa kanilang mga bahay ang mga evacuees dahil sa iniwang baha ng bagyo. Pinapaalalahanan ang lahat na makipagtulungan para sa kaligtasan ng lahat. Hakbang sa pagrebisa ng inyong talata. Basahin muli ang talata. Siguraduhing malinaw ang paksang pangungusap. Siguraduhing kaugnay at sapat ang mga suportang pangungusap sa paksang pangungusap. Tiyakin na tama ang mga salitang ginamit, grammar, baybay na mga salita at mga bantas. Basahin muli ang nirebisang talata upang masigurong ito ay maayos. Pagtulungan nating irebisa ang talatang ito, sundin natin ang mga hakbang sa pagrebisa ng talata upang mas maging maayos ang pagkakasulat nito. Tukuyin ang mga parte ng talata na dapat ayusin batay sa mga hakbang. Ang buwan ng Marso ay idineklarang bilang buwan ng pag-iwas sa sunog. Ito ay ginawa dahil nakababahalang pagdami ng mga insidente ng sunog na nagaganap sa buong bansa sa buwang ito.
Ang Bureau of Fire Protection ang ahensya ng gobyerno na tumutulong upang maiwasan at mapigilan ang sunog. Ngayong buwan ng pag-iwas sa sunog, tuwing Marso, sila ay nagpupunta sa mga barangay at paaralan, nagtuturo ng mga hakbang upang maiwasan ang insidente ng sunog. Inaasahang makiisa at makisaya sa pagdiriwang na ito. Irebisa ang sumusunod na teksto. Maging handa bago dumating ang bagyo. Siguraduhing may sapat na pagkain at malinis na tubig. Tingnan kung may sira ang kisame, pinto o bintana at ipaayos ito agad. Makinig sa balita. Malaman mo ang nangyayari sa iyong paligid. Mahalaga ang paghahanda para sa iyong kaligtasan. Magsama-samang muli ang inyong pangkat na sumulat ng talata noong ikalawang araw. Bigyan niyo ang inyong sarili ng sapat na oras upang ayusin at pagandahin ang isinulat niyong talata.